Okay. Good evening. So, nandito po tayo ngayon sa Petron dito sa Pura, Tarlac. And katatapos lang nating mag full tank papunta ng Baguio para mas mura po yung ating diesel. Dito na tayo nagkarga. Okay, kasi habang umaakyat po siya sa bundok, mas nagiging mahal. Okay. So anyway, yung naibanggit ko po kanina regarding sa question, may nagtanong po kasi sa akin, bakit laging Petron ang pinagkakargahan natin ng diesel or gasoline kahit na sa mga trucks natin. So ang sabi ko naman, anyway, based on history kasi natin, and since nung nandun pa tayo sa airline industry, and simula na rin nung nagkaroon tayo ng first na sasakyan, that was 2001 or 2000. Yun pa yung ating Honda City noon. So since nagwo-work si Mrs. sa Shell, so meron silang fuel allocation, and nagkakarga kami ever since sa Shell lang. So base po kami sa Manila noon. Pero nung bumalik po kami sa probinsya, ang naging gasoline or gasoline station of choice namin is Petron. So ang naging basis po sa Petron is dahil siya po ang unang Big 3. Sa Big 3, siya po ang pinakamaraming gasoline stations na available. So convenience wise, Petron po, kasi meron din naman po kaming Shell noon doon, and then Caltex, pero hindi po sa lahat ng lugar merong Shell and merong Caltex, pero karamihan meron pong Petron. So pag mamimili po tayo between the big threes, so ang gusto po natin yung may pinakamaraming gasoline stations para hindi po tayo papalit-palit ng brand, although pare-pares naman silang big three. So yun po yung naging decision na factor natin bakit sa Petron. Okay, so ang question naman is, marami namang cheaper fuels, yung mga generic kung tawagin. So wala po kaming anything against the generic, gumamit din po kami noon yan. Pero pagdating po sa experience, yung mga trucks natin noon na since sinimulan po natin ever since sa small vehicles na Petron na, like yung Raptor, nung nagdagdag na tayo ng mga sasakyan, yung Altis, so puro Petron po yung pinagkakargahan natin, wala po tayong naging problem. So dumating po yung time na since yung mga trucks natin araw-araw na yung operation, so meron akong nakilalang owner sa Isabela ng isang generic. So trinay namin siya for the sake of friendship and also for cost cutting na rin. So check natin kasi medyo malaki po yung difference, nasa 4 to 5 pesos. So in terms of liters po yan, pag narinig natin yung 4 to 5 pesos, parang maliit lang siya pakinggan. Pero imagine po na nagkakarga tayo ng how many hundreds of liters per day sa mga equipment and mga heavy trucks natin, especially yung trailer. Yun po yung mga malalayo ang binabiyahe. So magkarga yung mga yan worth mga 20,000 pesos, 15 to 20,000 pesos. Malaking bagay po yun. Kung 200 liters ang ikakarga natin per travel, so 200 times 5, that's ilan yon? 1,000 pesos ang natitipid natin sa isang kargahan po, sa isang kargahan. Then babalik na naman siya, another 1,000 pesos. So pag inipon nyo po yung pa 1,000 pesos na difference, malaki po yon sa isang truck pa lang. And meron pa tayong mixers, may dump trucks, may light vehicles, may boom trucks. So pag pinagsama-sama po yun, talagang malaki. Kaya lang nagkaroon po ng time na nagkaroon tayo ng fuel knocking.
So sabi namin, okay, stop natin muna ang generic. Then binalik ko po sa isang Petron. Magkalapit lang, actually magkatabi lang sila. So okay, tumagal po ulit, ilang taon. Then nagkaroon po din kami ng instance na nagkaroon din yung mga truck ng fuel knocking while doon lang naman kami sa Petron na yung nagkakarga. So automatic po doon sila pumupunta. So nag-check kami ng mga sasakyan and confirm na talagang nagkatubig yung system. So ang ginawa ko, since may nagpatayo ng mas malapit sa amin na Petron, lumipat kami sa Petron na yon. So for the moment, so far, ilang taon na rin kaming magkakasama. Siguro mga 2 years, 3 years. And okay naman po. So far, so good. Ngayon, okay. So, dahil nagkaroon ka rin naman ng, ang next question po, nagkaroon ka rin naman ng fuel knocking kahit na Petron yon. So, naging tie sila nung generic sa instance na yon. Ngayon, ang question is, yun yung mga bagay na mahirap na iwasan kasi hindi natin alam. Ang karamihan po kasi ng gasoline stations, nasa underground yung tank nila, kung tawagin is underground. So sa underground po na yun, nagkakaroon yan ng moisture. So over time, nagkakaroon ng tubig na iipon yun sa may tangke. So not sure kung paano po naglilinis itong mga gasoline stations like Petron or other Shell, Caltex. So siguro meron naman silang maintenance procedures para linisin yung tangke nila. Kaya lang ang hindi po natin maiwasan, yung nataon tayo nung araw na yon na yung mapasagad nila yung tangke and then maraming moisture content sa loob. So dun po tayo nadadali. And inaccept ko na po yung fact na lahat pwedeng mangyari yan. Pwede tayong maabutan. Nagkataon lang na sa atin na taon that time. So yun yung justification ko na sa sarili ko na okay, na kahit naman pala sa mga companies like Petron, pwedeng mangyari. So pinuntahan ko actually yung Petron, sinabi ko, ni-report ko na that day, alam naman natin na sa kanilang lang tayo nagkakarga, ay nagkaroon ng fuel knocking. So at least just for them to let them know na guys, medyo titingnan natin yung product natin kasi dahil doon, umalis ako sa kanila. So kumbaga yung impact ng business, dahil siguro nagkataon na hindi natin alam, pwede pong sa heavy rain kasi nalulubog po yung area na yun ng tubig, mababa yung area na yun. So we don't know kung nakapasok, although may mga kanya-kanyang seal naman yan. At pag binuksan nyo po yung nakikita nyo mga parang manhole sa gasoline stations, pag binuksan po yun, either kwadrado yun or bilog, doon po sila normally nagkakarga ng fuel. So siguro may mga testing din sila kasi in-explain din sa akin ng Petron, meron silang tester na parang ginagamit natin sa acidity test, yung litmus paper. So sila meron din silang ginagamit. So pinakita sa akin. So sabi ko, tignan nga lang natin. So that time, kwan naman, wala, pinakita niya, wala namang yung findings is okay. Kaya lang sa amin, wala naman po akong ibang paghihinalaan kundi yung Petron na pinagkargahan namin kasi doon lang naman po kami nagkakarga. And then hindi lang siya isolated sa isang sasakyan kundi nag-knock yung buong fleet. Kumbaga nagkwan po lahat nag-fuel knock lahat So okay. So ang question doon, anong ginagawa nung fuel filters sa sasakyan? So normally may mga fuel filters yan, water separator. So ang mga Japanese po kasi wala na silang halos water separator. Nagkakaroon lang sila ng mga main fuel filters. Yung mga nagkaroon na kami ng mga water separator sa mga China trucks na, yung mga latest models na. Kaya ang isang naging
parang plano namin noon is maglagay ng water separator sa mga Japan trucks. So ibig sabihin po noon, from fuel tank dadaan muna sa water separator and then dadaan sa fuel filter bago pumunta sa makina. So yun po, kaso hindi namin na-implement. I don't know kung bakit. Kasi minsan kapag nagkakaroon ng ganung fuel knocking, pinapalitan lang namin yung filters, then parang siguro dahil that time nakuan namin na solve naman kaagad. So nawala sa planning yung paglalagay ng water separator. Okay? So anyway, magkakaroon po tayo ng additional cost doon, pero it's okay kasi magkano lang naman. Siguro i-implement pa rin natin yung water separator na yun in future pag hindi na busy yung mga sasakyan. Yun din po kasi ang isang challenge namin, pag mag-down ka ng isang unit, malaki ang impact niya sa operation. Okay? So ngayon, kailangan ko pa rin i-justify sa sarili ko and sa team kung bakit kailangan natin mag-stick sa Petron or sa Big 3. So ang sabi ko, in-explain ko ganito pa. Itong mga Big 3, Petron, Caltex, Shell, malalaking kumpanya itong mga to. So itong mga malalaking kumpanya na to, they are the industry leaders. So meron po silang budget sa tinatawag nating R&D, yung research and development. And R&D budget, hindi po yan mura. Isa po yan sa pinakamahal na budget ng isang company. Sila po yung mga scientists nila nandun para improve yung fuel, ano pa ba yung mga kailangang additives. So may mga products po na pag makikita natin sa commercial nila, yung fuel nila meron ng additive to clean yung mga internals ng makina natin, and then to make sure na yung fuel nila is at par quality. Kumbaga parang talagang pag lumabas to sa planta, quality talaga tong fuel. Again, I don't have anything against the cheaper fuels sa mga nabibili sa market. Normally, ini-import po sila sa ibang bansa direct. Kasi pina-explain ko rin po saan nanggagaling itong mga cheaper fuels na alternative. And karamihan naman po galing nasa overseas. Like actually, ang alam ko po, ang Petron, sila na lang po yata ang merong refinery dito sa Pilipinas. And ang Shell, close down na nila yung refinery yata sa Tabangao, sa Batangas, if I'm not mistaken. Ang Caltex, I'm not sure kasi parang wala akong narinig na refinery ng Caltex dito. So baka umaasa sila mainly from importation. So may maraming mga fuels galing ng maybe Malaysia, Singapore. So dyan po yung mga pinanggagalingan ng mga fuels na imported. So yung mga cheaper fuels galing din yan sa ibang bansa. So binababayan directly from barko, and then meron silang isang area to parang i-imbak nila yung diesel. Then ko kukuha kasi tinanong ko rin po yung kaibigan natin na yon kung paano ba yung proseso kung let's say kami na ang kukuha by tanker para makatipid, mas makatipid. And sabi niya yun nga, dadalhin mo yung tanker doon and then sila na ang magkakarga. Okay. And then may mga kaibigan din tayo na gumagamit ng cheaper fuel, and so far happy naman daw sila for the last 2 years. 2 years na po niya ito, tatanong ko lang sa kanya recently, and 2 years na raw siyang gumagamit, and ginagamit niya sa mga China trucks nila, dump trucks, payloaders, and so far happy naman daw siya. So again, hindi natin sinasabi na yung cheaper fuel means magkakaproblema tayo kasi so far so good naman. Pero again, sa akin, yung justification ko, and this is just my personal point of view, na para sa akin, yung kaya mas mahal itong mga Petron,
Shell and Caltex. Kasi yun nga po, yung inilalagay nilang extra na quality because of this R&D, and then yung quality control nila. Para po magkaroon ka ng quality control na mataas, you need the quality engineers, quality measures. So ano po yung mga quality measures na yan? Yung implementation nila. So parang hindi lang po nagtatapos yung quality from the time na nilagay na sa tanker natin. Nandun pa rin yung quality ng proseso ng paglalagay up to mailagay doon sa gasoline station na Petron. Yun po yung sa logistic side. So hanggang logistics, talagang controlled po yan. Controlled sila. So alam nating hindi adulterated yung fuel. Though again, ibang usapan din pagdating sa adulteration ng fuel kasi yung mga proseso po na yon, gumawa niyan is mga tao. So ibig sabihin, kung lolokohin yung proseso na yon, kayang-kaya po nilang lokohin. And normally pumupunta na po yung adulteration pagdating sa logistics na, doon na nagkakaroon ng pagmamaniobra nung quality nung fuel. So man po yon. And then ang sinabi ko po is ganito na rin. Ang makina parang parehas lang sa tao. So sabi ko, yung kung anong nilalagay natin sa katawan natin, that's what we become. So what you eat, what you become, parang ganon. So kung naglalagay tayo ng mga unhealthy food sa katawan natin, yung katawan natin ang magsasuffer. Pero dahil lang sa extra na binibigay, let's say, ng Petron sa kanilang fuel, yung proper ratio, so mas tiwala tayo na once na ginamit natin yung fuel na yan over time, mas maalagaan yung makina natin. So para sa akin, kahit na mas mahal siya, total para naman yan sa makina. And the engine is the life of the vehicle. Although very important po silang lahat kasi hindi naman po magpa-perform yung sasakyan kapag kulang ng isang gamit. Katulad ng kahit gaano kaya ganda yung makina mo, tanggalin mo yung gulong, hindi rin siya magpa-function. Pero ang pinag-uusapan po kasi rito is yung life ng engine. And igagaranti ko rin po sa inyo na sorry, it's not guarantee. Parang sasabihin ko lang din po sa inyo na for the last almost 6 years na, magsi 6 years na po yung mga truck natin na nauna, yung FAW, yung Hino, yung mga oldest natin. And ever since na Petron na lang ginamit natin dahil hindi na tayo gumamit ng iba. And knock on wood po, hanggang ngayon ang ganda po ng performance nila. Ang mga small vehicles, light vehicles, lahat po okay naman. So in a way, kasi wala naman po tayong capability to test kung talagang quality yung fuel natin, kasi wala naman tayong machine to do that. Pero dito na pumapasok yung trust natin sa isang product. Dahil based sa experience natin, we are happy. Sasabihin ko na talagang almost 6 years na nag-operate kami ng mga heavy equipment and machineries. And so far, nagkaroon lang kami ng isang instance. And that is yung nagkaroon ng tubig. And yun nga, dahil sa something na beyond control, dahil siguro sa moisture ng tangke. So hindi dahil nagkaroon ng event noon, and lumipat din ako kasi talagang ever since naging Petron na po ang aming diesel and gasoline of choice. Okay?
So siguro hindi natin alam kung meron tayong makausap na longer than 2 years na gumagamit na siya ng specific fuel na to na a lot cheaper dahil it's a generic, then siguro pwede natin i-consider in future. Pero for now, yung 2 years is hindi pa enough sa akin to validate na so far so good yung diesel na ginagamit niya. Kasi ang data to support sa akin for Petron is 6 years na. Okay? So kahit mas mahal siya, ang effect naman yan is long term kasi dahil hindi naman yan kayang sirain kaagad. Unless talagang very bad yung fuel na nailagay, kaya niyang sirain yung mga fuel system natin, especially yung mga injectors. Pero sa ngayon po, ang isang tutuunan natin ng pansin yung FAW natin kasi nagkakaroon ng low power. So hanggang ngayon hindi pa rin po namin nakukuha yung possible na reason. Nagpalit na kami ng nilinis namin yung AdBlue system kasi lumabas yung AdBlue system. So nawala yung AdBlue system, nagpalit kami ng tangke, nag low power pa rin dahil nasira yung separator nung tangke sa loob. And then ngayon po, chine-check na namin yung mga fuel lines and injectors. So yun na po kasi yung parang pinaka-last sa troubleshooting natin. And then let's see kung ano saan natin siya nakuha. So nagpa-order na tayo ng 6 na injectors ng FAW J6P-350. Okay? So yun lang po ang aking may share ngayon. Bakit Petron? So sa mga nagtatanong po, bakit Petron? So yun po yung ating main reason. So kumbaga kahit mas mahal siya, mas tiwala tayo dahil sa quality ng fuel kapag galing siya sa mas mga malalaking kumpanya, kilalang kumpanya na kumbaga pag dito ka bumili, maasahan mo yung quality niya. Kasi dahil sa mga quality systems in place, regulations to control yung maintain the quality, nandyan na po lahat yan. Okay? So yung tiwala na alam mong Petron yan is may talagang totally different na kung saan ka bumibili ng kung saan na mura. So kumbaga yung consistency rin, hindi pa iba-iba yung pinagdidiselan natin. So iba yung timpla nung una na bilan mo ng mura, then mas nakakita ka ng ibang mura, then later nakakita ka na naman ng ibang mura. So yun po yung reason na nawawala yung consistency ng ginagamit mong fuel. So baka yung maititipid natin is mas malaki ang madamage natin later dahil sa compatibility ng mga fuels na ilalagay sa tangke natin, then later gagamitin ng makina. Okay? So ang fuel po kasi maraming components yan. May mga benzene yata ganun, ibang quality nung nailagay, mas mataas yung portion nung nailagay nung isa na mura, mas mataas yung content nito. So yun po, yun yung worry ko kapag bumili tayo sa iba't ibang klase ng gasoline stations dahil mura. Okay? So sana po na-explain ko lang mabuti. So kung meron po kayong comment, just comment down below. And, para po ito sa lahat, para sa kaalaman ng lahat. And again, kahit mas mataas po yung ginagastos natin sa Petron, we will still continue to use Petron. So hindi po ito paid promotion, ito po ay
dahil ito po ang ating ginagamit since 6 years ago. Okay? So sa mga Petron gasoline stations, yun lang po yung naging experience namin. Sana ma-minimize yun, masabihan yung mga dealers natin, or malagyan natin ng more stringent regulations na kailangan nang i-follow. Let's say meron kayong requirement na maglinis ng tangke every month, baka pwede po nating i-reduce ng every 15 days, gano'n. So ito po ay isang feedback lang galing sa isang consumer ng Petron for 6 years. So kumbaga kami po ay inyong loyal na client. Okay? So yun lang po, at marami pong salamat. So continue na po tayo sa natin, sa journey natin to Baguio City. So again, nandito po tayo sa Pura, Tarlac. Okay, so let's G. So from Pura, Tarlac to Baguio City, 1 hour 46 minutes and 109 kilometers. Okay, salamat po.